mga adjective, mga opinion natin. No. Ang picture article pwede. And the way we write the news picture, we still adhere to the inverted pyramid. Ay, hindi pala. We adhere rather to the normal pyramid, pero factual nga ang ating treatment. In the picture article, to siya, normal pyramid natin, magagamit natin yun, yung from the least important going to the most important. Because we want to give the most important ones dun sa pinakadulo. No, kasi parang ini-entertain natin, di ba? We build the interest of the readers. Okay? No, hindi naman ng ilogan na kapag picture article mahahaba. Hindi naman. Okay? Although may mga nagsusulat ng picture articles na mahahaba, meron ding mga maiikli lang. Okay, so written by an expert or a journalist, these texts provide background information. I think I already have given you some examples. Hindi ko alam kung yung bang nag-ano ako ng news picture, di ba, nagbigay ako noon ng example doon sa parang mayroong mga link ako na binigay. Tama ba ako? Yun din siya para sa news picture to siya. Okay? Ito, writer's personal slant or experience ang sa picture article. So these are the characteristics: straightforward, concise reporting style. A picture article is a human interest story about a person, event, or place. Rather than simply summarizing the subject, the picture article highlights one aspect or significance of the story. Actually, maraming klase tayo ng picture mamaya. So it is less formal, and may take an odd twist of heartwarming angle. It is a non-fiction piece of writing focusing on particular topic. They are not the same as news reports, whereas news reports are factual, picture articles are more subjective and emotive. Nagintindihan niyo ba yan? Yung sinabi ko, yun na yun. Okay? They usually present information as in a narrative manner to make the picture story more engaging. So ito yung mga nandiyan dyan sa sa picture article. Explore a topic or issue of current importance. Follows narratorial convention. Written in short paragraphs. Ayan, combine facts and opinions. So see? So yung sa news article, facts lang, facts. Pero dito, you can give your opinion. You can provide a perspective or angle about the topic or an issue, or include catchy titles, images, etc. So meron kang mga picture, okay? Meron kang mga dialogue, pwede din. So depende, mga quotations, pwede, etc. man. Now, these are the types of feature stories. You can have human interest, okay? Katong mga kwento god nga makapukaw ng damdamin. Yan, halimbawa, yung experience mo, halimbawa, nagpunta ka sa falls, tapos biglang bumaha. Malapit ka nang nalunod kasi naabutan ka ng flash flood. Are you following? Yes po, sir. Yes. Yan, mga example natin siya. Marami naman, hindi naman iyan lang ang example, maraming example. Okay? Or kaya, nung hindi mo inasahan, ikaw ang mananalo, nakakatuwa kasi hindi ka naman sumali sa contest, pero ikaw ang nanalo. Joke lang. Joke lang. Diba, nagsali ka sa contest, tapos hindi ka na, para bang ang lumabas, dark horse ka, di ba? Maliban sa ikaw ay sabi mo nga, iniisip mo, hindi ka talaga mananalo, wala kang wala kang ina-expect. Parang sa'yo is sali-sali lang. Ayan, parang saling pusa lang. Diba? Tapos hindi inasahan, ikaw pala yung mananalo. So human interest, ganyan mga kwento. O kaya may mga kwento ng, kunwari, yung naka-witness ka kung paano, ano ang ginawa ng tatay mo sa nanay mo, na gikulatan niya, etc. etc. Yun, so that will also become a story na pwedeng isulat. Hindi natin may isa-isa ang lahat ng mga possible na examples. Basta it's about human interest. Mga batas,
mga krimen, mga adventure, basta may kinalaman sa tao. Sports, pwede din, no? So it's actually depends on how the writer writes, no, the article, na magkaroon siya ng human interest. Ang profile naman is different from the rest kasi ito ay from the word profile, di ba? Binibigyan mo ng ng itsura yung tao. What I mean itsura is ni-describe mo siya in terms of the words, pero isa lang yun, specific lang sa individual's character or lifestyle. Kunwari, bibigyan mo ng profile na description itong si Mr. X. Sino ba yan? Ano bang trabaho niya? No, asan ba siya pinanganak? No, ano ang trabaho niya? May asawa ba siya? May mga anak pa siya? No? So, yun siya. Typically, parang parang celebrity, kaya nabibigyan mo siya ng highlight. No? Usually sa mga public figures kasi ang profile. Pero kung ordinary person naman, wala naman siyang achievement. Parang ang hirap namang mahirap namang gawin yung profile na yan kung hindi naman ganun ka-interesting yung tao or yung subject mo. Kasi usually nga, about celebrities or public figures itong profile. But sometimes, some people are also eager to know a person's background. Depende sa kanyang na-achieve. Simple, may mga tao naman na umpisa, hindi naman siya ganun kakilala, and then all of a sudden, because of an achievement, because of one thing that he did, nagkaroon siya ng celebrity status. Are you following? Yes po, sir. Unlike yung ibang tao ba na sa umpisa pa lang nasundan na ng tao ang kanyang, kagaya ng mga Pacquiao, di ba? Yung mga anak ni Pacquiao, nasundan natin, no? Mula ng bata sila hanggang sa lumaki sila, like si Michael, naging isa na siyang boxer. Nung araw, hindi naman siya boxer, no? Pero tatay niya boxer eh. So parang nasimulan na natin silang nasubaybayan, ayun pala yun. Nasubaybayan natin yung kanilang paglaki. So parang hindi naman siya ganun malaking tao, but because by virtue of their family name or the father, the parents, nagkakaroon sila ng celebrity status effect. Are you following? Yes, sir. So mas malamang kung talagang celebrity na talaga, mas interesting siyang basahin. Lalo na kung ang mga tao curious, sino ba yan si Alice Guo na yan? At bago, hindi natin kilala yan, di ba? Di ba, hindi natin kilala si Alice Guo. O ngayon, marami nang nakakakilala sa kanya. So maybe you write a profile about her. Yan. Instructional naman, yung mga how-to or picture articles, wala siyang instructional. So it's not always about a story, yun ang picture article. It could be about, pero kailangan mong isulat kasi na parang nagakwento ka, good class. Kaya narratorial ang kanyang labas. Halimbawa, sa instructional, ano bang malapit na June 12, di ba? June 12, the Philippine Independence Day is coming very fast. So people who love to celebrate independence maybe are thinking of preparing food. Why not a cake? Diba? An Independence Day themed cake for June 12. So this is how to, diba? Nagkakwento ba? Wala. May kinalaman ba sa how to? May kinalaman na magtubag. Ako na lang magtubag. Oo, may kinalaman. So yun na, ikikwento mo na yung how to mo, no? O how to bake a cake na, how to prepare, kasi ang baking a cake is yun na yun. Pero how to prepare, how to make that Independence Day themed cake. Siguro mayroon yan siyang flag na Pilipinas, I'm sure. Di ba? Yung color siguro ng icing mo ay parang flag, di ba? Kasi nga, kaya ang decoration mo siguro ay flag, di ba? Kasi nga, Independence Day themed cake. Wala lang. That is an how-to already. Okay? Sino may nagtanong yata? May nagtaas ng kamay kanina. Who was that? Wala.
Okay, historical naman. Ang feature na ito from the word history, nagkikwento ka ng mga bagay-bagay na nakaraan. Na? And then they are useful in juxtaposing the past and the present. Para gud aning Jensan. Na? Jensan today is known as the tuna capital of the Philippines. But don't you know how General Santos City began? Diba? So yun siya yung parang historical feature article. Kasi ibibigay mo dyan yung history ng place. Are you with me? Yes po, sir. Yun. So hindi na yung nangangahulugan na imugid ng grabe naman sir, history talaga. So ibig sabihin mahabang mahaba yan sir. Hindi. Hindi naman. Ang i-highlight mo lang naman yung mga developments, paano naging Jensan City, General Santos City, saan galing yung word na General Santos, ana lang man na siya. Siyempre, sasabihin mo doon, ano ang trabaho ng mga tao nung umpisa, saan ba galing ang mga tao sa General Santos, no? Old name niya, the Jangas, diba? Ang mga unang nakatira dito, yung mga Blaan, mga Tipoli, and the other, I'm not sure of the indigenous peoples here, no? In the Jangas. No? By the way, the word the Jangas comes from the plant name, no? Or tree ba yan? Or shrub. Jangas. Ganon. A shrub with thorns, no? Yellow fruit ang kanyang fruit. Yellow fruit ang kanyang fruit. Ang fruit niya ay yellow. Oo, ganon. Hindi ko alam kung nakakain na kasi kinakain ng baboy yan eh. Oh, talungon maguna sa mua, ang term naman talungon. So maraming talungon dito nung time na yon. No? Anyway, basta ganun. So siyempre, kwento mo ganun. Hanggang nagkaroon ng promulgation, nag-improve siya, no? From a simple town, naging first class community, ano pa ba ang mga developments, ganun siya. So parang history nga. Okay, next we have the seasonal. Ang seasonal naman, depende kung ano ang mga, like sabi ko kanina, Independence Day. That's one season in a year. We have the Valentine's Day, we have the Christmas season, Lenten season. Yun, mga holidays. Yun siya ang imuhang picture. Are you with me? Yes po, sir. Yes, sir. So kung mag-center ka, mag-focus ka doon sa celebration nung halimbawa Independence Day, wala may problema. Kasi kwento mo ano bang mangyayari on the Independence Day. Ito yung naka-line up na mga activities. Katong kung ganyan gisulti about how to bake, how to siya. How to prepare, no? How to make, how to siya in relation to the event. Ay, ito siya. Kasi pwede man ito siya nga how to create, no, mga decorations for Valentine's Day, good, no, mga DIY, no, mga do-it-yourself decorations for Christmas. Ito siya dito. Pero kung ano ang mangyayari, ito yung seasonal. Writing about in certain times of the year, Ang behind the scene, kani siya yung you give the readers insight into the unusual process, issue, or event. Parang parang yung the making of, the making. Diba natin mga behind the scenes, before, halimbawa, katong ato ang napanood na Miss Universe. Ang nakikita natin dito sa television, yun yung finished product. But we don't know what's happening behind. Are you following? Yes po, sir. Yun, halimbawa, kukunin mo isang segment ng Miss Universe, no? Yung nangyari dito sa Sultan Kudarat. Okay? So we saw the candidates, di ba, ramp, nag-model sila, ana-ana. Pero behind the scenes, ano kaya nangyari sa backstage? Di ba yun? May natapilok, may natawalaan og usa ba? Nabali siguro ang heels or nawala ang heels, nagkambyuhanay og heels, natusok ang
nakamot, may nasibit, ang dami. Yun ang behind the scenes. Yun ang hindi natin alam. All we know is the glitz and glamour, no? The fabulous images, no? Gorgeous looking ladies. But behind this are the hard work or hardworking assistants, makeup artists. So ano ang nangyayari behind? Di ba alam, no? Ilang layer pala ang gitapal. Pero kung na kay Vice ganda, di ba? Kung tinan si Basera ang kinis-kinis. Pero halongkatin mo yung behind. Yung behind the scene yan. Ilang tapal kaya siya rin nagsasabi niyan, hindi man lang ako. Siya na nagsasabi na ano daw yan, ang yang skin. Siguro nag-improve na ngayon na kay mga sila. May mga dermatologists man na sila. Pero nung araw daw talaga, grabe daw yan. Kahit nga nakita ko in person si Ate Gay sa Cebu. We went to Cebu and in one of the joints that we entered, nandun siya nag-perform. So dumaan siya sa aming harap, doon sa likod banda, dumaan siya doon. Madami siyang sa nawong ng busot-buslot. Pero kung tinan mo siya sa television, hindi mo masyadong malata. Yan. So pwede rin, maganda rin yung pag-usapan, yung behind the scenes ng mga artista, bago sila magsalang sa shooting or sa pictorial, ano ba ang nangyayari? Or during the taping, sa mga shooting, personality sketch, kaya lang wala tayo sa Manila eh. The least that we can do maybe is behind the scenes about beauty pageant, mga ganong event, mga usually sa mga mga fiesta, may mga event. Okay, ang last natin dito, meron ba last? Yeah. The personality sketch naman, okay, this is different from the profile. Ang personality sketch is developing a total picture of the person. So you get facts from the person himself. You are going to interview him. Attempts to reveal personality through anecdotes. So looks at mannerisms, actions, dress niya, experiences. So you talk to other people about the subject. Para siya total package kumbaga pa. Ang personality sketch. Samantalang yung profile, kung ano lang yung alam mo. This type is intended to help the reader feel like they're gotten a window into someone's life. So often, these pictures are written about celebrities or other public figures. Pero ang personality sketch, they could be about anyone. They could be about anyone. A teacher, principal, classmate nyo siguro, anak. Okay, pero ito ay madugo kasi kailangan keen observer ka because you need to also talk about yung mannerisms niya, yung actions niya, and even experiences niya. Of course, hindi naman lahat. Only those maybe that are significant in molding the personality of this subject. May mga tinatawag tayong yung mga milestones in the person's lives or life. May mga mga ups and downs niya. Yan. Any question? Meron pa ba? Okay, dito tayo sa if you're writing about a person daw, here are some facts that you want to know. The name niya, personality, background, physical appearance, environment where he or she grew up, mga hobbies niya, his influence on others, mga anecdotes of observation. So ang stages naman of feature stories, syempre gagawa ka ng research and planning. Hindi mo agad-agad isusulat yan agad-agad, hindi. Medyo madugo nga sabi ko eh. Type 2, step 2 rather,
the header or the title, pag-isipan mo mabuti, no? Then, of course, you have to write the introduction and then the body. Ang body nito, class, hindi lang isang paragraph na pagka haba. Hindi ganoon ang pagsusulat. No? And then, of course, the conclusion. I keep on repeating, I keep on reminding you to write in paragraphs. Ang iba naman sa inyo, ulit na nahiwalay sa straight nose writing. From the beginning hanggang natapos, hindi ko alam saan doon ang lead, saan doon ang body. Nagturo naman ako noon No? Ay, meron na talaga siguro sa inyo na yung nag-attend lang kunwari ng klase, pero sa totoo lang, wala ka paminaw. O, sige pa na. Mapagsakit mo. How to write kung introduction, maraming klase yan. Ito ang possible natin na gamitin. Of course, kailangan, you have to put in mind that you have to make it interesting and provocative, no? Kasi remember, ang headline, na para sa para sa mga news, 'di ba, sa mga stories. So, ang introduction sa article natin, iba din ito sa pagsulat ng title. 'Di ba, sa taas kanina merong title or header. So, iba pa 'yan siya sa introduction. Okay? So, briefly introduce the topic and the purpose. So, briefly, ibig sabihin, hindi masyadong mahaba. Establish relationship with your audience, reader, through your language. O, yung sinabi ko kanina, di ba, na June 12, no? 2024, no? It's an Independence Day celebration for Filipinos. O, di ba, it's very brief topic and then the purpose. So, hindi ko tapusin yung purpose. Basta yun siya, papunta ako doon sa how to create or make an Independence Day themed cake. And then, of course, you have to create intrigue and interest, no? Just like by saying na, how about making or creating an Independence Day themed cake? Okay? Surely, it tastes like cake. It tastes like cake kasi cake na siya, di ba? Surely it tastes like cake, but with a different twist. Ano kaya yung twist na yan? Maybe sa kanyang itsura. Yan siya. Dali lang, class. Nag-message sa... Okay, next. The body of the feature article, paragraph development yan siya. Do not show, don't tell. Now you have to show. So you have to describe. Do not say maganda. Kailangan i-ano mo siya, sulat mo siya ng description para ang reader ang magsabi, ay maganda nga doon. Hindi kayo, it's a very beautiful place. Okay, you have to start by saying, once you enter the place, you can see this and that, at the center, may special order of development ka. Para so pag binasa na siya ng reader, sabi niya, ay maganda ang place. Hindi kayo sasabihin mong, it's beautiful place. Hindi. Are you with me? Yes po, sir. Yeah, bawa, write image 3 na, vividly. And of course, you have to do description or write descriptions. Rely on the different senses and sight, touch, smell, hearing, taste. Para maging maganda ang description mo, kailangan mong lagyan ng mga words that are belonging, that are sensory details, no? Mayroong sensory details tayo, may sight, may touch, smell, Use literary techniques, no? Maraming klase yan. Ito yun, huwag nang ganyan. I-describe mo daw, he is happy. Paano may describe yung emotional state ng tao? No? Strong verbs. Okay, be creative. Use rhetorical devices or techniques na balik-balik na. Use anecdotes, syempre, no? Para kung datong he is happy, dapat gamitan mo siya ng anecdote. Para masabi mo na, ay, happy nga siya. Diba? Okay, kung sad naman, through anecdotes also. Ano ba ang nangyari? Bakit? Para masabi ng tao nga, he is sad. No? So, kunwari, he sat on his bed. Okay? He slowly woke up, slowly rise or roll or rise siya. Oo, slowly rises ba? Stands na lang. He slowly stands and sits on
the ends of the bed. Diba? He holds unan, pillow, okay, close to his chest, and he started to sob. His shoulders, diba? Tremble lang pala shoulders. Shoulders tremble. See, may sinabi ba kung sad siya? Sob, S-O-B. Diba? He started to sob. He's sad. Diba? Naintindihan niyo ba, class? Yes, sir. Sir. Ganun lang paggamit ng anecdotes. Mga hyperbole, no? Kung sabi mong, he's very sad. Kunwari, he couldn't eat. Diba? When his mother died, a day after, everyone was eating his or her breakfast. Ronilo hardly had a morsel. Hardly had a morsel. So hindi siya kumain. Yun. So it's very sad. Okay? May mga statistics din, no? Pwede yun siya. Okay, how to end? Ito ang gamitin natin gamitin. Okay, wala na. Kasi na may tanong, ito mga inputs yan para sa pagsusulat. Kumpleto naman yung binigay ko. Ito yung mga assignment niyo pala, word column, gossip column. I-click nyo yun siya, meron kayo makuha dyan. Ay. Hyperlink kasi yan. Create a feature article. Short lang feature article. Tingnan ko nga, baka hindi ko na-upload na. Editorial feature. May quiz score na ako dito. Para yan siya sa headline. Okay? Lipat natin. Okay, sino may tanong? Ay, 11 na pala. Alright, thank you for coming. Sino ang absent? Thank you, sir.